Good morning, Poy Poy. Nagdi-DIY ako. Ayan na, pagkababa namin ng Sagada at Baguio, medyo umingay yung brake pad. Yung rail niya sa harap dito. Tapos nung tingnan ko kanina, ito. Yan o. Parang nabungi mga ano niya. Palitin na rin. Medyo matagal na rin siguro to. Mula napunta sa akin to, hindi pa napapalitan. Bumili na ako ng pang replacement. Ito 1.8 isang set. Ayan. DIY lang, hindi ko na dinala sa talyer. Kaya naman to. Madali lang naman pagpalit nitong mga brake pad. May to, inner at saka outer. Yung inner nya ito. Yan, yung may nakaano na to. Tapos yung outer nya, yan, yung isa na plain lang. Ito. Ang mahal ng original, mahigit 5,000. Ayan, so pagkatanggal ko ng gulong, pinihit ko yung manibela para mas lalong accessible yung pagtatanggal natin ng mga tornilyo. Ayan, meron siyang dalawang tornilyo dyan. Tatanggalin lang yung sa ilalim. Tapos, ayan, luluwagan yung sa may taas. Pero hindi natatanggalin yan, yung pinakataas. Luluwagan lang para may angat natin pataas. Ayan. Ayan, tapos pwede natin tanggalin yung mga brake pads. Madali lang yan, guys. Ayan, natanggal ko na. Ayan. Medyo makapal pa pero papalitin na rin kasi isang set naman yung binili natin. So yan, pwede pa yan i-reserva para kung sakaling masirahan sa daan, pwede pang gamitin. Yan, tapos chinyek ko yung mga sliding pin niya kung okay pa. Hindi ko na hindi ko na tinanggal. Ayos pa naman Pero kung medyo maganit na, yan pwede nyo tanggalin tapos grasahan. Yan, tapos binalik ko na yung mga bago. Ayun, sinalpak ko na. Tinanong ko yung mekaniko kasi sabi niya pwede naman daw ipareband yan yung sa mga nagbe-brake banding. Ayan, ay salpak ko na yung dalawa. So yun, ganun lang yung kasimple. Tapos pwede nang ibalik yung caliper. Bago pala ibalik yan, kasi yung piston niyan nakaangat. So gagawin natin, sasapin natin yung lumang brake pad, tapos ipitin natin ng clamp. Yan, kung may C-clamp kayo, para lumubog ulit yung kanyang piston, kanyang cylinder. Yan. Kasi hindi natin naibabalik yan pag hindi natin inilubog yan. Kasi yung dating mga brake pad manipis na yun syempre yung bago makapal, kaya hindi siya papasok. Yan, binalik ko na. Kailangan sagad na sagad yung pagkakabalik ng ng kanyang piston, yung kanyang ang tawag dito, cylinder. Yan, tapos balik lang yung tornilyo nya. Number 14 pala yung niyan, yung size ng tornilyo.
Tsahan lang yung ano, yung pagkakahigpit. Pag masyadong mahigpit na mahigpit, baka mabali. Tapos ayan, balik na natin yung gulong at lagay yung mga tornilyo at tapos na tayo. Yan, ganun lang kadali. So, susunod natin gawin ito. Road test. Test natin. Tingnan natin, baka may mga gamit na masagasaan. Lakas na. Saka tumaas eh. Oh. Dati medyo malalim. Sa likod naman ang i-check ko yung mga brake pad. Sa likod kasi pad ito eh, hindi siya brake drum. Brake drum pala, hindi siya disc brake. Bali brake shoe ang titingnan natin kung makapal pa. Hindi ko kasi mapagsabay kanina dahil isa lang yung jack. Pasok tayo ulit. Yan, papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano magpalit ng brake shoe. Nung nakaraan, brake pad yung pinalitan natin, yung sa harapan. So ngayon, brake shoe naman dahil yung likuran nito, brake shoe, hindi siya brake pad, hindi siya disc brake. Una sa lahat, tanggal muna natin yung gulong siyempre. Yan, tapos meron siyang dalawang ano dito. Yan, screw. Ito. Tapos kailangan naka-release yung handbrake dahil hindi natin mahuhugot yung brake drum pagka naka-handbrake. Konting palo lang. Dumi mga carbon yan o, nipis na o. Tanggal natin ng brake drum. Yung unang tatanggalin natin mga spring, ito mga lock spring na ito. Kuha lang ng ano, ng screwdriver, pipitin lang. Yan. Tapos ingatan nyo na matusok ng spring itong ano, yung rubber boot ng cylinder kasi mabubutas yan, tatagas yung fluid. Tapos itong isa na to, ito medyo maiksi lang to. Yan yung humihila dito sa ano, sa adjuster. Tapos meron pang isa dito sa ilalim. Ito.
Tapos ito yung lock nya, didiin lang yan, diin lang, tapos ikot yan, tanggal na. Daming carbon, no? Yung napudpud na ano, napudpud na yung brake. Tanggal na. Tapos ito yung sa handbrake, ito yung kable na to. Dali lang. Ang itim mo. Linisin na rin natin dahil tinanggal na rin natin. So, linisin na rin. Grabe. Finish ko na. Tapos check nyo rin ito yung mga rubber boot nya dito sa cylinder kung may tagas. Ito okay naman, wala naman siyang tagas. Hindi na natin kailangan magpalit ng mga rubber boot. Itong mga ano, repair kit. Hindi na rin tayo magbi-bleed niyan. Dahil wala naman tayong kinalas diyan sa kanya cylinder. Lagay na natin yung bago. Ito nga pala yung binili ko na ano, replacement. Ayan, replacement lang to. Mahal ng original. 2.8 yung original, yung set. Pero ito ano lang, 1,350. So sa susunod yan, papabanding ko na lang to. Ayan, para hindi na bumili. Brake banding na lang. Para may reserve ako. Ayan. So ito yung sa left side. Bago ilagay, suksok muna itong ano, itong kanyang kable sa handbrake. Meron yung washer na maliit. Yung washer na maliit dapat naka bangga siya dun sa ano, spring. Tapos sunod na lagay natin yung kanyang lock. Ito yung lock nya. Tapos ito yung pin. Susot doon sa likod. May butas ito sa likod. Yan, tapos itong kabila naman, ito pwede nang isabay yung spring nito. Ayan. Pero di kayo mahirapan.
Ito naman, ito yung pinakalock niya dun sa adjuster niya. Ito na nakalimutan ko. Ito. Yan. Tapos. Yan. 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 Sige, maganda natin. Ano yung sumpusan yan eh. Ano mga natin. Balik lang natin ito. Ang screw. Yung pinaka lock nitong ano, brake drum. Yung dalawang tornilyo na to. Tapos pag nilagay mo yung gulong, yung rim, siya na iipit dito. May kagat na siya. Okay, balik na natin ang ating gulong. Okay na yan. Oh. Lalapat pa yan. Good morning! Ayan, bigyan ko lang kayo ng konting update sa mga alaga natin dito. So, marami na yung mga napisa. Dami na nating mga sisiw. Tapos at the same time, ang dami ring mga naglilimlim. Ayan, tulad nito, yung kailan ko lang pinakawalan to dahil may bagong napisa. 5 yung sisiw noon. Yung napisa dun sa yun doon, yung biglang lumitaw na lang. Hindi namin alam kung saan ang itlog. Tapos nung lumabas may sisiw na. Siyam yung sisiw nito, yung isa na dakma ni Mac, namatay. Ayan, gulo pa yan, natitira na yan. Ang gaganda ng mga, ayan, lalakas na oh. Tapos yung dating nakakulong dito, yun pinakawalan ko na, yun nga yung 5. Tapos kahapon may binabana naman ako, 6. 7 yun, yung isa akala ko bugok, tinanggal ko dahil ano na lumalabas na yung mga sisiw, hindi na babalikan nung ano sigurado nun eh. Tapos nung nailaga, sisiw buo, hindi man pala nabugok. Yan, bali 6 yan, yung dito yan, yun know? Ito sila. Ayan, ayan oh, nilimliman pa, papalakas pa. Tapos mga naglilimlim natin, isa yun dun sa may kulungan ni Mac, yun dito, kakalam ko yun dito 7 rin yung itlog nito eh. Yan oh, naglilimlim yan. Yung ibang mga nangingitlog dito nawala na, kinuha ko na lang yung mga itlog. Tapos yun dito naglilimlim na rin yun. 5 lang yung itlog nito. Nagtira lang ako ng 5. Hirap ng sobrang dami, tapos mamamatay lang. Ito 6. Yan, 6 yung nililimliman yan. Pakala-kala na dyan yung mga ibang pinakawalan namin na ano, mga unang napisa.
malalakas na. Ayun oh, yung 2 out of 17 na itlog. Yan, yung dalawa lang na yan ang natira. Yung 15 na bugok. Tapos yung nakapa-incubate natin yan 60 hana na, dalawang tray, 60 pieces na eggs. Ayan, kung mapipisa lahat yon, naku po, napakarami nating sisiw. Kaya yung pagkukulungan natin doon ay naka-prepare na dito. Pagka napisa yung mga na pina-incubate ko, dalawang batch yun eh. Yung unang batch, yung unang dinala ko ron, yung isang tray, ang schedule ng pisa noon sa March 2 pa. Tapos yung pangalawa March 7, bali 5 days ang pagitan. Yung na-load yung ano, yung unang batch February 10, yung pangalawa February 15. So dito ko sila lalagay muna nun. Yan, may ilaw na yan. Ayan, may solar. Kaya bumili ako ng dalawang solar light. Ayan yung isa. So dito natin ikukulong muna. Tapos yung kulungan ko dun ng pabo, kulungan ng pabo dati ron, ililipat ko dito para pagka lumakas-lakas na, saka natin dun ikulong. Hindi pwedeng paalpasin muna habang maliit eh. Kailangan ano pa sila sa kulungan para safe. Kahit yung 60 pieces na yun, kahit 60% lang yung mabuhay eh, pwede na tayo. Tigano nga pala, 10 piso kada itlog pagka nagpa-incubate. Mura na, di ba? Oh, ano lang yun, 600 yung 60 pieces na itlog. Pinatigil ko muna yung mga nangingitlog. Niluluto na lang namin, sobrang dami na eh. Biro nyo 20 yung mga inahin, agkasabay-sabay pa kamong nangitlog. Yan, napakaraming itlog. Kahapon lang nag-uwi ako. Ilan yung inuwi ko kahaponan? Ha? 13 oh. Ang dami. O, kung papalimlim natin yon eh, kasi yung ano, yung mga maliliit yun ang tinatanggal ko, yung medyo alanganin sa laki. Kasi pagka maliit din yung sisil nun sigurado. Mga pinagpisaan. Umalisin dito, nabula, 5 lang pala yan, 5. Nabulabog ni Mahal kanina dito eh. Dami ko ng mga ginawang pugad. Ayan oh, ito, hindi na binalikan to. Tinanggal ko na rin yung mga itlog dyan. Tapos kung saan sana naman nangingitlog, may natuklasan na naman ako ngayon lang, ngayong umagang lang. Nakita akong itlog dito. Yun, sandali. Hindi at makikita dito. Nandun sa may sulok dun oh. Ayaw bang abutin ng ano, ng GoPro dun. Ayan yung makikita nyo. Yun oh, yan. 9 na piraso yan, 9 na itlog. Ngayon ko lang nakita yan, ngayon ko lang natuklasan. Sabi ko ba parang itlog yun ah. Yun. Tapos yung isa dito kay Mac. Hindi ko alam kung ilan yung itlog nitong naglilimlim dito eh. Yeah. Hindi rin bababa sa 6 yan eh, yung nililimliman nun. Baka may mga nangingitlog pa dito na pakalat-kalat. Dami ko nang ginawang pugad, ayaw nilang sampahin. Mas gusto nila sa mababa, sa mga masusukal na ano, yan, sa ilalim ng mga kawayanan eh. Yan sila oh, ang dami oh, mga puro inahin yan. Dalawa lang yung ano, dalawa yung tandang. Ay grabe, hapon na naman.
palaban ako paglilinis dito sa mga kawayan dito. Dami kasing ano, daming ahas na nababakas ko dito dahil tuyo yung ano, lupa, tapos maalikabok. Lagi akong nakakita ng ano, bakas ng ahas. Yun oh. Kaya naisip mo kung maglinis dito. Parang ano nga minsan may nakita pa akong parang kalmot ng ano, yung bayawak. Yan, nilinis ko lahat yan. Tapos siniga ko. Kaso kailangan bantayan, baka umakyat dito sa mga kawayan eh. Na ano na nga dito, ayan oh. Sinabayan ko lang ng tubig, nabuyan. Yan oh, linis na oh. Yan, yung mga muusok na yan, yung ano na lang yan, yung mga natuyong dahon, tsaka ano, yung ugat. Ugat ng talahib at tsaka tambo. Dito, ang kapal kanina, hindi mo sukat akalain na, hindi mo lang paano ko umpisa na linisin eh. Tingnan nyo, linis na oh. Hindi ko na naipakita kaninang before. Na busy eh. Ano, may mga apoy pa. Yan tambo na yan, matutuyo ulit yan, saka ako sisigain ulit. Luminis, lumiwanag, aliwalas. Yan, inano ko yung mga damo, grass cutter. Hindi kaya ng pantabas lang eh, hirap, makunat. Ano, linis oh. Yan, mula doon oh, nabulabog na yung mga ahas niyan. Nung yung bandaro ng sinunog ko, nakakita si Mahal, lumabas yung isang ahas. Buti hindi pumasok sa kubo eh. Kita ni Bahal, sigaw siya eh. Kaso hindi ko na inabot, lumabas na, pumunta na dun sa may kabila dun. Marami akong nababakas dyan pagka pupunta ako dito, pinapakain yung mga alaga. Kitang kita mo yung bakas ng ahas sa ano eh, sa tuyong lupa. Ha? Dali, pahipahinga muna ako. Ha? Tingnan natin, baka may gumapang pa dyan eh. Baka hindi ahas ang gumapang. Yung ano, yung apoy.